So, ano pong masasabi po ninyo at may ipinatutupad ang DepEd na no mandatory, no voluntary task sa ating mga guro? Yung sinasabi nila, this is good kasi nga may panahon na makapagpahinga po yung ating mga guro na hindi kailangan tatanggap ng trabaho, ng utos galing sa kanilang mga superiors. Yes po, no. Siyempre, no, we appreciate such an order, no, from our Secretary ng VP, Sara Duterte, no. Kasi this is the first time we see. Nasa linya ng ating telepono ang chairperson ng Teachers Dignity Coalition o TDC, si Sir Benjo Basas. Sir Benjo, magandang umaga po sa inyo. Yes, Sir Abner, no? Magandang umaga and ayong buntag sa atong listeners po sa Kidapawan. Thank you, Sir Benjo from Brigada Manila. Dito na naman tayo sa Brigada Kidapawan City sa North Cotabato. Sir Benjo, ano pong masasabi po ninyo at may ipinatutupad ang DepEd na no mandatory, no voluntary task sa ating mga guro? Yung sinasabi nila, this is good kasi nga may panahon na makapagpahinga po yung ating mga guro na hindi kailangan tatanggap ng trabaho, ng utos galing sa kanilang mga superiors. Yes po, no. Siyempre, no, we appreciate such an order, no, from our Secretary ng VP, Sara Duterte, no. Kasi this is the first time I think, no, na magkakaroon po tayo ng ganitong clear-cut, no, policy na yung mga teacher po natin ay hindi na pwedeng i-require, no, na magpunta sa school, no, to for a voluntary or even mandatory or even voluntary tasks. No. So, ibig sabihin, no, we will consume, no, the whole month of June, no, from June 1 to June 30, no, dun sa ano pa ba, no, bakasyon, pahinga, or whatever, no, personal matters at walang totally walang trabaho po. Sa tingin po ba ninyo, Sir Benjo, is this possible and feasible itong ganitong order from DepEd? Alam naman natin na kapag kahit bakasyon, yung mga teachers kinokontak ng mga parents ng kanilang mga estudyante tungkol doon sa kanilang mga credentials, sa kanilang mga card at iba pang mga bagay may kaugnayan sa kanilang pag-aaral. Is this possible sa tingin po ba ninyo? Yes, no, in fact, no, dapat nga kasi dapat bago magsara yung klase lahat ng bago mag-graduate, well, tomorrow is the last day, no, of graduation rites, no, and moving up, another ceremonies po na may kaugnayan sa end of the school year, no. So dapat, no, bago dumating yung yan, ano, ay na-accomplish na lahat, no. Ngayon kung ano naman ito, no, Sir Abner, no, kung yung sabihin natin, ano, yung pagkukulang, no, ay nanggaling kay teacher, hindi niya natapos yung grade niya, no. Ako tingin ko justified yan, ano, na kailangan yung bumalik, no, at ayusin, no. Pero yun nga, sabi nga namin po, no, bago po yan, ano, bago po nagtapos itong school year, natapos na rin dapat lahat ng mga trabaho ng mga teacher. Ang iniiwasan naman dito talaga yung mga bagay na hindi naman essential, no? Like yung example ko kanina, yung grades ng mga bata, no, yung forms, no, essential yan, no? Kaya dapat tapusin, ano. Pero minsan kasi pinababalik yung mga teacher, no, para doon sa halimbawa, no, ito bibigyan ko ng another example na meron kaming yung ginagamit namin for our performance rating, no, yung IPCRF, no, yung performance, no, documents namin, no. So minsan pinababalik yung mga teacher diyan. In fact, meron ng ilang mga divisions, no, na nag-utos niyan, ano. Pero yung iba inatras na rin, ano, dahil nag-react naman yung ating mga miyembro sa ibaba, no. Pero ngayon may report na naman sa akin, ano, ngayong umaga, no, na nire-require sila, no, hanggang June 12, I think, no. So parang hindi naman dapat, no, kasi malinaw naman, no, yung utos, no, nung ating DepEd Central Office, no, merong order, no, yung DepEd po dito, tungkol dun sa school calendar, which is the DepEd Order number 3, no? And other issuances, no, coming from the central office, no? Specifically from the Office of Undersecretary Rebsi Escobedo, no?
na talagang wala talaga, 'di ba? Kung meron mang mga dapat ayusin, no, sa July na. No, kung meron mang mga dapat ayusin, and including other activities, no, such as Brigada Eskwela, National Learning Camp, no, sa July na ito gagawin. So yung June ay ibigay sa teacher, no. In fact, 2 buwan talaga ito no, 2 buwan, no. Kaya yung mga yung binanggit ko po, no, ng mga Brigada Eskwela, National Learning Camp, no, and other activities pa, no, during vacation. Lahat po yan ay voluntary. Voluntary po yan. Pero alam niyo naman sa DepEd, no, sinasabing voluntary, pero pinipersa naman, no, ng ilang mga officials, no, sa field, no, schools, no, yung ating mga guro. Sir Benjo, yung sinasabi po ninyo na despite na merong DepEd Order number 3 na sinasabi nga na no mandatory and voluntary tasks on the part ng mga teachers, may mga order pa rin galing sa, saan pa to galing? Sa division office, sa regional office ng DepEd na nire-require yung ilang mga guro na mag-report until June 12 po ba? Yung sinabi po ninyo kanina? Not necessarily nire-require, no, kundi nire-require sila na makapag-submit, no, until the mid of June, no, nitong ilang mga documents, no. Sabi ko naman kanina po, no, may mga essential, no, na tasks, no, na dapat nating gawin, no, na baka sa kapabayaan din naman ng mga teacher. We don't know, 'di ba? Sobrang busy, daming trabaho o naiwan, no. So pag mga ganon, pwede naman yun, no? Pwede naman yun, no? Kung ako din naman yung school head, ako yung namumuno sa paaralan, syempre, at kung maging, kumbaga, maka-apekto, no, doon sa buong service, no, ng eskwelahan, no, yung pagkaantala ng ilang mga requirements, no, from our teachers, no, syempre, baka naman yun ay case-to-case basis, baka naman yun ay pwede naman, ano po, no? Pero ito, specific kasi itong binabanggit ko, no, yung IPCRF, no? Ito yung individual performance review and commitment form. No, ito yung basis ng performance rating ng ating mga teachers, no. Meron tayong mga ulat, no. In fact, last 2 weeks ago, meron na nga diyang order, no, sa isang division, no. At inatras na yan, no, inatras na yan dahil nireklamo namin yun sa regional office, no. Pero ngayon, meron pa kaming natatanggap, no, na yun nga, no. Just to be clear on this issue, adjusted na rin po, no, yung date niyan. Kasi dati normally within 2 weeks, no, after magsara yung klase, no. Pero nag-adjust na rin po diyan, no, yung office ng isang undersecretary, no, this time si Secretary Willie Cabral, no. Nag-adjust na rin, no, na ayan ay hanggang sa ano pa, no, sa July pa, no, hanggang sa July 12 pa. Okay. So ibig sabihin, kapag ka ngayon nire-require yan ng ilang mga eskwelahan, no, division, may violation, no, doon sa intent, no, at doon sa words, no, sa sinasabi ng order. Since nabanggit nyo po kanina, Sir Benjo, na parang first time nangyari ito and parang makonsider na isa to sa mga non-monetary benefits or incentive na pwedeng ibigay sa mga teachers. Pero ang tanong ko po, ito ba ay dumaan sa consultation at ito ba talaga yung gusto ng ating mga guro? Well, actually, gusto namin 2 buwan. No? Kasi matter of rights. No? Dapat 2 buwan. Dahil unang-una sa Abner, wala kaming mga sick leave, wala kaming vacation leave. No? At itong, well, ang justification dyan ng gobyerno, dahil nga daw meron kaming 2 buwan, no, na bakasyon. Pero pinatunayan namin sa marami pagkakataon, ano, itong 2 buwan na ito, nauubos din ito, no, doon sa ang nawala lang sa 2 buwan na yan ay yung klase. Diba? Yun lang yung nawala. No? Dahil para sa mga bata naman din yan, hindi lang naman sa amin. Ano? Pero sa totoong buhay, marami pa rin trabaho, no, na ibinibigay sa mga guro. No? Well, of course, no, at least, no, for the first time, sabi ko nga, no, nagkaroon tayo ng clear cut policy, no, na yung 1 buwan ay spared yan. Wala talaga yan, ano, dapat, no, na ibigay. Kasi pwede kaming maningil kapag binigyan mo kami ng trabaho during vacation, ano, pwede kaming maningil, no, that is overtime pay. Diba? Ganun din yan, ano, doon sa mga, ano, doon po sa mga empleyado, no, parang na pinagtatrabaho mo kapag holiday, nanginingil sila. Diba? Kami hindi, diba? Wala kaming ganyan, no. So, ngayon po, yan yung aming, ano, at least, no, dito, no. At saka yung
Yung July, diyan papasok na yung mga activities no, ng mga tinatawag po natin ng mga pwedeng mandatory, no? Pwede din namang voluntary. Pag voluntary, syempre, pwede niya hindi ako pumunta. Pag mandatory, obligado akong pumunta, pero may obligasyon din yung gobyerno. Obligado yung gobyerno na bayaran ako no ng overtime pay no based on the provisions of Magna Carta for Public School Teachers no and the DepEd Order number 5 no itong latest no na order ng DepEd no. So ganun po sana. Okay, Sir Benjo, lilinawin ko lang sa pagkakaintindi po ba ninyo covered din po yung mga nasa private na mga schools? Ay, hindi po. Hindi po. Kasi itong, ang DepEd order po, especially in terms of work, no? Ay public school teachers na po covered niya. Yun yung pong masaklap. Yung pressure naman, hindi exclusive lang po doon sa mga nasa public schools. Yung mga kapatid natin na mga teachers doon sa mga private schools, nape-pressure din po, Sir Benjo. Walang batas na nagbibigay naman sa kanila ng benepisyo tulad ng ganitong binibigay sa mga public schools. Tama po, no? Kasi hindi po covered no, nung Civil Service Commission rules, no? Ang DepEd orders, no, yung ating mga private school teachers. No? Ang coverage po, no? Sila ay under no sa mga batas no o panuntunan ano ng DOLE no so labor code no at isa rin naman yan no Sir Abner doon sa mga sinusulong ng TDC no na magkaroon ng halimbawa no ng Magna Carta for Private School Teachers no, to protect and uphold no, the rights no, and welfare of our brothers and sisters po no in private schools no kasi talagang kung ang kami no sa public school ay nagrereklamo na no mababa ang sweldo namin, mabigat ang trabaho namin, wala kaming mga bakasyon, paano doon sa mga private school teachers no? Na marami diyan ay hindi talaga permanent no, marami diyan ay mga contractual no, so may yung mga ganun pong kaso dapat din po ay tutukan nito, kaya mare-resolve yan kapag merong mga batas na magpoprotekta din ano doon sa ating mga private school teachers. Ayun. Sige po. Maraming salamat, Sir Benjo Pasas ng Teachers Dignity Coalition o TDC. Sir, maraming salamat. Good morning po sa inyo. Yes, sir. Maraming salamat din po at ayong aga. Kung meron man kayong mga komento tungkol sa mga isyong ito, maaari kayong magbigay ng mga reaksyon sa comment section na makikita sa ibaba ng bidyong ito. Maraming salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.